What's up mga bro? Welcome back sa ating silip at giya ni Boss Bro. Nitong nagdaang Wednesday, wala nga pala tayong nagawang silip at giya. Gawa ng tayo ay naging busy person dahil tayo ay may nilakad lang ng mga bagay-bagay. Ganun pa man mga bro, ngayong Friday, babawi sa inyo si Boss Bro. Eto at simulan natin ang silip na mangyayari ngayong araw ng Biyernes. Meron nga pala tayong carry over dyan, kaya asahan natin na medyo malaki-laki ang magiging krose ngayong araw ng Biyernes. I-start na agad natin yan sa ating first pick 5 dito sa race 1. Meron nga pala akong nakikita na lamang na kabayo. Itong si Madre Taberna na sasakyan ni Pabs Caballejo. Tingin ko lamang naman sa pangangabayo dahil sasakyan yan ng isang magaling na hinete at syempre galing din yan sa isang impresibong panalo. So tinalo niyan si Phil de Bern noong April 19, no? So tingin ko naman napupunto si kabayo. Naglagay din pala tayo ng ating pang segunda, itong si Spolarium. Kung mapapansin nyo, cambio hinete na yan. Ang sasakay na ngayon kay Spolarium ay si JM Mistorque. So tingin ko inaantay lang nito si JM So galing yan kay Bumbum Villegas. So tignan natin, no, kung anong gagawin ngayon ni JM Mistorque na pagdadala kay Spolarium. Tingin ko ito yung pwedeng umupset Ito yung pwedeng tumalo kay Madre Taberna. So meron pa dyan mga choices, magdagdag na lang kayo. Pwede nyo isama dyan, yan sila Black Widow, sila Robotic Lay. So anybody's race pa rin naman yan. Once na ibiyahe si Madre Taberna, halos lahat yan ay may panalo na. At ito na nga ang race 2, start ng ating winner take all. At dito maikakarga ang carry over nung nakaraang pakarera. So dito merong 11 kabayong tatakbo. At ang aking napupusuan ditong pamprimera ay yung dehadong uno na si Shining Thunder. Si Shining Thunder, no, cambio hinete yan. Nagbatak lang din ng huling takbo yan na Tricere ang pina-Tenacity, pina-Saving Sunset noong May 15. Kaya tingin ko dahil cambio hinete pa, no, so ang sasakay na nga ngayon dyan is si CP Henson na. Tingin ko naman magagabayan yan, maire-rate yan na maayos ni CP Henson. So naglagay din tayo ng pansegundo natin dyan na si Laguna de Bay. Si Laguna de Bay sumigundo rin yan nung May 13 kay Wallop. So tingin ko napupunto rin sa prueba yan, no? Napupunto rin si kabayo dahil nilaban na nung nakaraan. So pwede rin, malaki din ang panalo niyan dito. Pero dahil mahirap na karera tong race 2, magdagdag na rin tayo. Huwag din natin pabayaan dyan si Skylapper. Isama na rin natin si Don Damiano, Pandehado, no? So dyan ang pili ko dyan sa race 2, Shining Thunder, Laguna de Bay, Skylapper, tsaka si Don Damiano. Mahirap na karera kasi ang race 2. Start ng ating race 3. Pick 6 naman, covers races 3 to 8. Dito may 10 kabayong tatakbo at halos lahat ay may panalo din. Isa rin to sa mahirap na karera ngayong araw dahil lahat dito pag inilabas ay sigurado naman pwedeng manalo. So dito ang mga choices ko is si Guerrero Warrior na lagi na lang biyahe. Baka magulat na lang tayo, baka dito na ilabas ito. Si Point of Pride naman galing sa 2 consecutive wins, baka makatatlo yan dito, maka Grand Slam. Si Han City na magdadala ng bandera, sasakyan ni Ono ay malaki din ang panalo. So nandyan din si Sweet Damani na umentado dahil galing din sa panalo. Kaya anybody's race tong race 3 guys, kaya magdagdag kayo hanggat maaari para sure win. So yan ang pili ko dyan, sila Guerrero Warrior, si Point of Pride, si Han City at si Sweet Damani. Sila lang bro, okay na sa akin yan. Mga kabayo na yan. Kung gusto nyo magbawas, nasa sa inyo naman. Kung gusto nyo magdagdag, it's your choice mga bro. Pero believe me, isa yan sa mahirap na karera, yung race 3 na yan.
nandito naman tayo sa ating race 4. Start ng ating second pick 5. So mga pili kong kabayo dito is yung number 3 horse na si Noble Touch na sasakyan ni Storke. Si Storke lang siguro inaantay nito para magpanalo. Sinakyan na yan ni El Maestro at ni Uno pero hindi makakuha ng panalo. Baka si Storke lang ang inaantay nito mga pro. So sinama ko rin dyan si number 5 horse na si Limon Sudan Falls. Biniyahe lang to na nakaraan. So baka ngayon na, baka biglang isalikwat. So nandyan din pala yung kabayong si Modern Stroke na maganda yung post position na talking horse pa kay MD De Jesus. Tingin ko isa ito sa magiging horse to beat dito si Modern Stroke, although dehado siya. Pag yan naman inilabas sigurado patukan yan dyan mga bro. Kaya dyan ang pili ko, Noble Touch, Limon Sudan Falls at si Modern Stroke. Start na ng ating race 5. So dito, last pick 4 natin. Dito, ang first choice ko nga pala ay si Manny for Bipani. So nagsilbing batak lang to ng mga huling takbo. Pero nung May 1, naitala yung kanyang huling panalo. After naman nung May 1 na yon, nung May 10, na segundo na lang siya. At nung May 16, pang-anim na lang siya dumating. So ngayon, tingin ko, gumaan naman yung laban. Kaya kayang-kaya niya na to siguro. So dito naglagay din ako ng pang segundo na si Super Tatiana. Dito meron lang akong magandang balita dyan, kaya sasama ko si Super Tatiana. Ilalabas yan ni Engineer Sukat. So nandyan din pala si Runway 10 na maganda na rin yung itinakbo ng huli. Inaabot lang to ni Sweet the Money, pero always in the money rin. So wag nyo rin pabayaan si Blame the Ghost dahil napupunto na rin si kabayo. Start na ng ating race 6, last XD at last DD plus 1 natin. So dito, ang pamprimera ko is si Greatest Moment. Always in the money ng mga tinatakbo nito, no? Kung di segundo, tricera lang lagi. So may mga takbuhan na rin yan na tinalo niya sa datingan, sila Candy and Wine, sila Mutya ng Pasay. At ganun din, dahil minsan tinalo rin siya ni Candy and Wine nung sumigundo siya nung huling takbo niya kay Candy and Wine. So dyan, pamprimera ko pa rin dyan si Greatest Moment. At ako, kung lakasan lang ng loob, gusto ko nang solohin si Greatest Moment. Pero syempre, dahil mahirap na karera, isasama na rin natin si River Rose. Dahil tingin ko, napupunto na rin si kabayo nung May 16. Nung huling panalo niya, tinalo niyan sila Tapsar at sila More Than a Mule. So tingin ko, pwede pang umisa yan dyan. So yan, dyan sa race 6, si Greatest Moment at si River Rose ang pili ko. Magdagdag na lang kayo ng mga kursonada nyo. Race 7 na tayo mga bro, penultimate race na. Dito naman, 11 ang tatakbong kabayo. At ang pamprimera natin dyan, yung dehado na sasakyan ng Buenas na Jinete, JR de Ocampo, number 4 horse, Crolisa. So ito hindi ko lang mabitawan tong kabayong to dahil alam ko may buti si kabayo. So kaya yan ang gagawin kong pamprimera. Dehado pa yan dyan mga bro. Isasama ko rin syempre yung sakay ni Uno na si Little Charmer dahil baka yan ang magdala ng bandera at hindi masabayan ni My Boy Lollipop. Kayang tumapos niyan. Maglagay din tayo ng pantricer na si Batang Cabrera na sasakyan naman ni Apoy Asuncion. Tingin ko nung nakarang na tricera siya, ang ganda ng pinakita niyan. So baka dito na magpanalo yan. So dyan ang pili natin, Crolisa, Little Charmer at Batang Cabrera. And we are down to our last race, race number 8. So dito, maraming kabayo na naman ang tatakbo at ang iba dito ay mga kilala na natin. Yung iba ay Di Bandera, yung iba ay Di Remate, yung iba naman ay Di Biyahe. So iba Di Kalabit. So tignan natin. Dito hindi po pwede yung isa lang ang pili. So mamili na lang kayo dyan. Si Reyna Margareta nilaban ng nakaraan yan. So huwag kayong mawawalan yan. Sama nyo rin si Bukawi River Town dahil magpapakitang gilas ang ating bagong hinete. Nandyan din pala na isasama dapat natin si Chiller. Natatandaan nyo, biyahe lang din nakaraan yan. At si California Queen na maganda ang mga tinatakbo nitong mga nakaraang karera.
Yung number 10 horse din naman na si Don Julio ay hindi nyo rin pwedeng iwan dahil galing din yan sa magandang panalo nitong huling laban niya. So dyan sa last race, magdagdag kayo, magmadami kayo dahil talaga naman walang patukan dyan. Lahat dyan ay may panalo. So maraming salamat mga bro. Salamat sa pakikinig sa Silip at Giya ni Boss Bro. Muli, ito nga pala ang Easy Win Racing na nagsasabing hinay-hinay lang sa pananaya.